Pastor Melvin Ribot. No, so we are pilgrim from Masbate. No, so kung kami po ay hindi masyadong nakakabisita dito po sa inyo, ang laking pong pasalamat ko at least ay meron po akong nakakilala na mga kadugong pilgrim na dito, hindi lang po sa Cainta, no, pati dito po sa Dasmariñas ay nakakapag-fellowship po ko sa inyo. Masaya po akong makilala ko po kayo, makita ko po kayo at maka-fellowship po kayo. Kasi para bagang alam niyo yung pakiramdam namin na malayo kasi sa amin, di ba? Sa Masbate. So, all the year, minsan nakakapunta kami rito once lang, minsan hindi pa, no? So sa old church sa Cainta. So yun nga yung aming situation doon, no? Malayo. Pero sa biyaya ng Diyos ay alam namin yung aming pinanggalingan, no? Alam namin na meron kaming home church, meron kaming kapatiran na nandito sa Luzon na kung kami mapunta rito ay pwede naming mapuntahan, no? Pwede naming masilungan, pwede naming sabihin natin na maging ka-fellowship, no? So, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na nandito po kami, no, with my wife. Ang aking pong misis ay taga dito po sa Dasmariñas. Dito po siya naging member sa Gethsemane Bible Baptist Church, kay Pastor Rene Dognidon. Diyan ko po siya nabingwit at dinala po sa Masbate. So, sila po ay nag-a-attend sa Masbate ng youth camp. We have our youth camp, annual youth camp po sa Masbate na composed of 28 pastors po yan, nag-unite for the youth camp. At si Pastor Rene Dognidon po ay lagi namin nagiging speaker na isasama niya po yung mga young people. So, sa kasamaang palad, napunta po siya sa akin. No? But it's all, ang Panginoon po nagdala sa amin, ako binata na nagmisyon, no? Sa gawain, and then sabi ko, siyempre ang gawain ay hindi pwede na magpapatuloy na wala akong business. Kasi sa dahil nga po sa may mga young people na nadadala natin sa Panginoon, so for dahil sa basis ba na hindi natin pwedeng i-allow ang kaaway na magkaroon ng intervention sa ministry. So, sabi ko, dahil may mga kabataan, hindi ako nakakapag-cater sa kanila nang sabi natin na ma-fellowship sila ng sabi natin ng fellowship ng masinsinan, heart-to-heart talk. So, hindi pwede. Diba? So, kaya sabi ko, magpipray tayo ng partner sa ministry. Magiging kasama natin sa gawain. At yun nga po, kinasal kami dito before, during lockdown. Lockdown 2020. So, 4 months po akong nandyan. Naalala ko po, bago kami kasal, dinala kami dito ni Pastor Bing. Dito po sa Mabuhay. Bago kami kinasal ni Mrs., galing po kami ng gentry kay Pastor Basil. Anniversary ni Pastor Basil, and then sabi niya, anniversary dito, kasama ko si Pastor Melvin, kasama namin si Pastor Bing, and then naka-visit kami dito one time with Pastor Gilbert pa. Pastor Gilbert po. So, we thank the Lord na once again, nakabalik naman po ako ulit dito. No? So, nandito po kami actually sa Area A, kasi po, nag-attend kami ng conference. Pauwi na sana po kami. Tinawagan ko si Pastor Ronpel na sabi ko, Pastor, uwi na ako. Kasi ang gawain po doon sa Palanas, kailangan siyempre na nandun ako. So, mahirap pagka maiwanan at walang pastor. Di ba po, anong pakiramdam ng pag walang pastor? Para bagang naghahanap ka ng tatay, naghahanap ka ng magkikater sa'yo. Di ba? So, parang tupa na pag walang leader, parang kung saan-sana lang gusto mong kumain, diba? So, hindi ka nalilid sa pasture, diba? Sa tamang damuhan na magiging healthy ang iyong spiritual life. So, yun din ang isa sa burden namin talaga, yung flock, yung mga tupa ng Diyos, na maalagaan po namin as God has entrusted us to those people, no? Sa mga tao. Kaya ang napakaganda po sa inyo na meron po kayong pastor na nilagay ng Panginoon. So you should love your pastor. Kasi hindi po madali ang walang pastor na nag-cater. Walang pastor na nag-aalaga. Mahirap po. Diba? Sabi nga ng Bible, kapag ang isang flock ay walang nagpapastor, nag-i-scatter talaga yan. So, kailangan may pastor para maipon ulit yung mga tupa.
Di ba po ano? So, kaya sabi ko sa kanya, uwi ako. Sabi Pastor, huwag ka na umuwi. Kasi mag-conference ang kainta. So, tumawag na lang ako sa preacher. Sabi ko, cater mo yung Sunday uli kasi hindi ako makakauwi. So, we have to attend sa kainta kasi I think once akong naka-attend ng kainta, maybe this is the second time naka-attend ako ng kainta, no? So, dahil nga po sa layo po namin. So, minsan pag napupunta po ako dito ng Dasma, na medyo distansya din sa akin ang kainta. Diba? So, pag pumunta kami, Sunday, uwi agad din kami. So, yun din ang nangyayari sa amin. So, sa biyaya po ng Diyos, nagpapatuloy din po tayo doon sa Masbate. No? So, if some of you will come there, you are welcome there. Just contact us, no? And we will cater namin kayo, dalhin namin kayo sa maraming NPA. Joke po. Kasi sa lugar po namin maraming mga nice people around. But we thank the Lord that the ministry was there, no? Simulan po yung gawain at meron po mga anak ng Diyos din na nadala natin sa Panginoon doon. And then we have meron tayong binabayaran na lote for 1,495 square meters for 170,000 lang. No, so nagpapatayo din po kami ng church building. We have 6 na poste na. No, so dahan-dahan lang. So through our first fruit, no, sa aming first fruit po doon. So syempre tinuturuan natin ang bawat isa na magkaroon ng tinatawag na cooperation sa ministry as God has blessed them. So to bless also become also to blessing to other people. So yun ang aming isa sa mga ginagawa po doon. No? So, Lord willing, so nagtutuloy-tuloy naman po ang gawain, biyaya ng Diyos. Ganun lang. Sabi ko nga, soul winning lang. Soul winning, go with the basic, no? So, abot ng mga bata, go out and win soul, di ba? Magdi-disciple, may mga umaalis, but that's part of the ministry. Parte po ng gawain. Pero isa sa mga naging blessing sa nakikita ko sa iyo, I've been a part of their life. That's good. Okay na yun, di ba? So, hindi na ako, ang Panginoon naman ang nagbibigay. Ang Panginoon nagbe-bless sa bawat buhay, nagbe-bless sa ministry. So, we just want to serve the Lord in our life. So, thank you so much po sa pag-cater sa amin ngayon. No, with Pastor Jomar, with Initiative Pastor Jomar, salamat sa puso po ng inyong pastor. At kahit na sandali lang ang aming tawag nito, yung hindi pa matagal. Ngayon lang kami actually nagka-fellowship with him. Diba? So, na-meet ko lang siya through online dahil sa Bible School sa PBBTS. No? So, nakita ko lang siya, but hindi ko pa siya na-meet personally. But as I met him, I thank the Lord for good spirit that we have. No? Salamat. Basta mga anak ng Diyos, talagang nagkakaisa ang Espiritu. Amen po ba? Tayo po tumayo, hindi na po tayo magtatagal. Let us open our Bible or Book of Psalms. Book of Psalms chapter number 116. Psalms 116, verse number 12 hanggang 19. Yan. So, Psalms 116, verse number 12 hanggang 19. Let us read it responsibly. Basahin po natin ito ng salitan. No? So, I will read verse number 12. You follow with verse number 13 until we finish on verse number 19. Sabay-sabay po tayo. Okay? Psalms 116, verse number 12 up to 19. Please say amen if you're there. Verse 12, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? Verse 13. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. O Lord, truly I am thy servant, and the son of thy handmaid. Thou hast loosed my bonds. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Verse number 19, everybody. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. Shall we bow our heads unto prayer? Dear Lord, Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this time
na kami po, O Diyos, ay panambahan po sa inyong pangalan. Because no other name, dear Lord, that should be glorified other than your name. And every Sunday, Lord, is your day. A day where we must celebrate, O God, ang para po sa inyo. Where we glorify, when we praise thy name. Help us, Lord, to come into thy presence and into thy courts today. Kayo po, O Diyos, ang manguna sa mensahe. Kayo po ang magpagitna sa aming kalagitnaan. Kayo po ang mapuri. Salamat po sa pagkakataon that I could minister through, O God, today to these people. I pray that you will continue to take care of them. Bless them, strengthen them, the Lord, as they have been imparting their lives in the ministry. And continue, O God, Lord, to give them cooperation and unity, lalo na Panginoon sa gawain po dito sa mabuhay. Kaya po magpala sa umaga ito, pinupurit sinasamba na yung pangalan ng mga pagkukulang, pagkakasala, hinihingi naming tawad sa inyo kung harapan in Jesus' name. Amen. And you may be seated. Ito pong Psalm 116, verse number 12 to 19, no, ay ating pong binasa. At isa sa mga common verses po na ating pong nabasa dito is just precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Pastor, are you talking funeral ba? No, hindi lang po ito, ang verse na ito is talking about sometimes ginagamit po sa mga, sabi natin, pagka merong, sabi nga kanina, pagka merong tayong kapatid na nawala, no? At ginagamit natin itong verse na ito. But it's also a way of thanksgiving. A way of thanksgiving in life bilang isang Kristiyano because we all die. Lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo ay pwedeng humantong sa buhay na mawawala tayo dito sa mundo. But the question is, how we live before we die? Paano po tayo nabuhay bago po tayo, paano po tayo namuhay bago po tayo nawala bilang Kristiyano? Because this is the way we thank the Lord. Diba, sa buhay natin, before it ends, bago pa man po na matapos ang ating buhay, ako po ay 33 years old pa lang, no? So, I do not know kung hanggang kailan po ako dito sa lupa. So, maybe God will give me 40, I have 7 years. Diba? 7 years na lang. Maybe God will give me 50, I have 17 years. I don't know. Hindi ko alam. Pero, as far as concerned, kung ano man ang binigay sa akin ng Diyos na buhay, I must serve the Lord. Paglilingkuran ko ang Panginoon. Kailangan, bilang isang anak ng Diyos, kailangan maibigay ko sa Panginoon ang papuri dahil ako'y anak niya, ako'y niligtas niya. Amen po ba? At yun po ang pinag-uusapan ng verse number 12. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Bago pa man humantong sa buhay na tatapusin ng Diyos, kukunin ako ng Diyos. No? So, ano ba ang aking ginawa? Ano ba ang aking naibalik sa Diyos? Yun ang question. Kaya nga, tinatanong ng isang writer dito, ano ba ang pwede kong ma-render sa Diyos sa lahat ng binigay niya sa akin, sa lahat ng benepisyo, sa lahat ng kandimpala, sa lahat ng pagpapalang binigay sa akin ng Panginoon. I believe God has blessed our lives. I believe blessed tayo ng Diyos. There are times we just tackle about the negative things in life. Maraming problema, maraming circumstansya, maraming nangyaring negatibo sa buhay. Pero sabi nga ng kanta, count the blessings. Count them one by one. If we just count them, if we just count all the goodness of the Lord, lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay, you will say how good is God. Napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ngayon, bilang isang Kristiyano, it is the reason why I am serving God because, syempre, God is gracious. Isa sa mga dahilan na nasasabi ko sa aking sarili, ang isang rason kung bakit ako ay naglilingkod sa Diyos dahil ang Panginoon ay gracious. Napaka-gracioso ng Panginoon. For example, kaligtasan. Hindi ba tayo karapat-dapat sa kaligtasan? Di ba po? All of us are doomed to hell. Lahat tayo po ay mapapahamak sa impyerno. Actually, we are all sinners.
Lahat tayo nagkamali. Lahat merong pagkukulang. But God save us. Ang Panginoon, minahal tayo. Napaka-gracious ng Diyos. Who am I? Sino ba tayo para iligtas? Sino ba tayo para gamitin ng Diyos? Kung bibilangin natin ang ating buhay sa Panginoon, ang daming ginawa nating pagkukulang, pagkakamali. Pero ang Diyos, sinalikway niya ang lahat ng ating ginawa, tinakpan yun ng kanyang pag-ibig, and even His own begotten Son, binigay niya upang tayo matubos po doon sa cross ng Kalbaryo. Every time we remember how Jesus did, kung paano ginawa ng Panginoon ang kaligtasan sa cross. Alam nyo, yung sabi natin, kaming mga lalaki, ako personally, bihira ako umiyak. Pero pag makita mo yung ginawa ng Panginoon, sabi ko parang nakakaano talaga, bagbag damdamin. Kung paano ang Panginoong Jesus naghirap para lang sa aking buhay, para lang sa aking kasalanan. So God is so gracious, napaka-gracious ng Panginoon sa buhay natin. If we just think of the salvation, hindi nga natin kayang sabihin, hindi natin kayang palitan yun, hindi natin kayang palitan yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin na kaligtasan. So, yun pa lang masasabi natin, excuse me, na maglilingkod ako sa Diyos kasi yung kaligtasan nga lang yung kaligtasan lang, hindi ko kayang palitan yun. The reason why, pagkaligtas talaga tayo, no? Pagkaanak ka talaga ng Diyos, pagkaligtas ka, hindi pwedeng hindi ka naglilingkod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi ka nagagamit ng Diyos. It's just a way of your thanking the Lord. It's just a way of your expression that, Lord, thank you, you saved me. Salamat po, tinubos niyo po ako. Salamat po, binigyan niyo ako ng buhay. Binigyan niyo ako ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, ibibigay ko sa iyo dahil tinubos niyo ako. Napaka-ungrateful naman kung ako sa buhay ko, sasarilinin ko lang ito, hindi ko ipapagamit sa Diyos. Matapos na ginawa ng Panginoon ng kaligtasan. That's why salvation leads into service. Kapag ang kaligtasan nalasap ng isang tao at anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, gagamitin niya at ipapagamit niya talaga ang buhay niya sa Diyos. Ligtas siya Anak siya ng Diyos Kaya hindi pwede na ang buhay ng isang Kristyano, bilang anak ng Panginoon, hindi tayo nagagamit naman. We encourage everyone to be used in the ministry. Gamitin, ipagamit natin sa Diyos ang ating buhay. Amen? So, God is gracious. Napaka-gracious ng Panginoon. When it comes to salvation, that is the reason why I am serving the Lord. Not only God is gracious, God is good. Napakabuti ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, if you think of all, excuse me, the blessings of God, yung lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, makikita mo, oh, thank you, Lord. Sa buhay ko, mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi ako we're not, sa buhay ko, sabi natin, wala akong maipagyayabang sa buhay. Ako po ay nag-aral sa college, hindi po ako nakatapos. For the sake of the calling. Third year, regular po ako sa college, education, no? So, hindi ko na tinapos because it's somewhat na hindi na pwedeng ituloy dahil sa nangyayari sa akin. Nadisgrasya ko, binangungot ako, 3 beses muntik ko mamatay. Nabulag ako, nagkaroon ako ng 1 beses na nagising ako, wala akong makita. And then I asked the Lord, Lord, meron po ba kayong gustong sabihin sa akin? So the last time na nadisgrasya ko, muntik maputol po yung aking paa. Nagmumotor ako kasi parehas kami ni Pastor, pero si Pastor napakabait. Ako po ay makulit na driver. Kumukurbada po ako ng 80. Ganyan po. Dahil sa trabaho ko dati, nag-work ako sa Jollibee after the work sa Jollibee as service crew. Nag-work ako as collector sa amin. Binabiyahe ko ang 120 kilometers every day. 120 kilometers. Kailangan ko makuha ang quota sa area na yon sa munisipyo. 2 municipality ang aking rota, yung 2 munisipyo na yun, 120 kilometers yun sa pinakadulo. Babalik po ako alas 9 din ng gabi, aalis po ako alas 8 ng umaga.
Alas 10, dapat nandun na ako sa area, iikot na ako, uuwi po ako alas 6 ng hapon, iikutan ko po yung mga client. Uuwi ako 6 or 7, darating ako alas 9 o alas 8 ng gabi. Magre-remit, ano ng mga pangalan, and then uwi, and then balik naman pagka umaga. Everyday kaya natakbo po ako ng almost 90 to 100 streetan, 110 to 120 minsan. Pagka street talaga. Pagka street talaga yung sabi natin, kasi sa amin walang traffic eh. Hindi tulad dito po ano na hindi ka pwedeng mga ganong harurot. Sa amin walang traffic, talagang paspasan yan. Kaya pero nung nagkasawa po ako, may nangungurot na sa akin. Kaya medyo tigil na, mabilis ka. O, di ba? So, kaya 50 na lang. 50 may pamilya, may mga anak eh, di ba? So, ngayon po, yun ang buhay ko. Wala akong may pagyabang. Sabi ko, ano bang meron sa akin para gamitin ako ng Diyos? Ano bang meron sa akin para gamitin ako ng Panginoon sa ministry? Wala eh. There is nothing that I can boast to the Lord. I am just a person. Now, ginamit ng Diyos, binigyan ng Diyos ng pagkakataon na gamitin niya the way He is. The way He wants me. Hindi nga ako nag-desire na magpastor. Hindi ko lubos ko lain ako magpapastor. I just decided myself, I want to go to Bible school. Gusto kong mag-Bible school. Gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. We have a burden sa Pananas, sa lugar namin. Sabi ko, mga kapamilya ko yun. I preach. Sabi ko kasi youth leader ako ng church doon sa Pilgrim, kay Pastor Melvin. I preach about who will go to the sacrifice to Palanas place. Nobody forward. Nung ako nag-preach, dahil mga kapamilya ko nandun, sabi ko, kung wala nag-forward, ako nag-forward. So ako palang tinawag ng Diyos. Nag-preach ako kung sino magpo-forward para sa mission place doon sa Palanas. Walang forward. So ako nag-forward kasi wala nag-forward eh. So when I forwarded, sabi ko sa Panginoon, hindi ko alam sa Panginoon, and then I just let it go. Pero later on, talagang kinakausap ako ng Diyos, may kailangan ng ministry na dapat kapanan. So, we started there. So, hindi ko naman dinesire. Pero, as God has called us, as God has leading us into something, minsan yung desire mo lang, gamitin mo lang ako, Panginoon, sa ministries, anong gusto. Pero dumating sa punto na, iba pala ang kaplanuhan ng Diyos sa buhay natin. Di ba po? So, sino ba ako para gamitin ng Panginoon? Nung nag-asawa ko, we need 150,000 pesos for a wedding. Nasa mission ako, binata ako, bago lang ang mission. Wow, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Ang mga anak ng Diyos dito na pinagkikater ko, wala namang kaya, mga young people mostly. So wala naman tong budget na say, Pastor, tutulong kami sa iyo. Wala. I said to them, ikakasal ako, pero hindi ko lang alam kung paano. Nag-set kami ng kasal, March 27, I think nag-usap kami August, tapos sinet na ni Pastor ikasal ang wedding ay March, as we have talked, March 27, 2020. So sabi niya, ito yung budget na kailangan, ilang mga bisita, nakaano na kami, ilang mga bisita pupunta, umabot sa 200, 150 to 200. So nag-lesson kami sa 150, so ang aming counting is 1,000 per person para at least makater namin around 50 guests and sponsors na mga bisita na dadalo. So you need 150,000 pesos. Sabi ko, saan ako kukuha nun? Sabi ni Pastor, may pera ka ba? Sabi ko, pray po. Pray yan. So what happened is, sabi ko, hindi ko alam kung paano, pero I believe in the Lord. Nag-pray ako. I prayed to the Lord. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng Panginoon. It's by miracle how it be. Alam niyo nangyari? Nag-lockdown. Nasa Masbate ako. Nandito siya sa Dasma. Nandito siya sa Area 8. Sabi ni Pastor Rene, sabi ng pastor niya, Brad, larga ka na. March 14, kasi mag-lockdown. Hindi ka na makabiyahe, hindi ka na makakasal. Alis ako, I have only 5,000 pesos in my wallet. 5,000 pesos na masahe pa ako. Nag-lockdown. Walang gathering. Hindi pwede ang kasal. Yung schedule namin, March 27, mag-e-expire yun. So, pumunta kami sa munisipyo, kinausap namin, paano po ito kasi mag-e-expire? Sabi niya, okay lang.
Okay lang yan. Understandable yan. Naiintindihan niya. Nung nagkaroon ng resume, ang sabi ng resume ng Dasmariñas Acidit, 10 lang ang pwede mag-gather. 10 lang. So what happened is, 10 lang ang pwede doon sa kasal namin. So yung 5,000 pesos, nagpa-cater kami, 4,500 lang ang binayaran ko sa cater sa pagkain. You see how God is good? Ikakasal ako, wala akong pera. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala, magpapa-COVID. Magkakaroon ng COVID. Hindi makakapunta lahat ng ninong mo. Hindi makakapunta yan. Lahat ng mga sponsor, mga bisita mo, hindi makakapunta. So, 10 lang. What happens? Is God miraculous? Yes. Pwedeng gumawa ang Diyos ng milagro sa buhay natin. Yung mga imposible sa ating buhay, na nasasabi ko sa Lord, thank you. Just imagine, ikinasal ako, 5,000 pesos ang nasa wallet ko. So, God is good. Sabi ko, life that I have today is the result of God's goodness. Napakabuti ng Diyos. Kung sa tutuusin lang, wala naman tayo na ibigay sa Panginoong Jesus na, sa Diyos na mabuti. Lahat naman kasalanan na ating nagawa, pero lahat ng pinakita sa atin ng Panginoon, kabutihan. Am I right? Okay. God is good. God is, not only God is gracious, sabi natin, why I am serving the Lord. God is good, but also God is God. I'm serving God because God is God. Diyos ay Diyos. Kaya ako naglilingkod kasi ang Diyos ay Diyos. Hindi pwedeng hindi ako maglilingkod, Diyos siya. Tama ba ako? So, sa buhay natin, it's a way of our reverence to the Lord na, Lord, hindi pwede. Hindi pwede na ang buhay ko ay hindi maglilingkod sa iyo. Kasi Diyos kita. Panginoon kita. Ikaw ang aking supreme being. Ikaw ang aking master. Ikaw ang aking Diyos. It's a way that when you present yourself to the Lord, hindi pwedeng hindi mo iluluhod ang sarili mong pag nakaharap mo ang Diyos. Am I right? Kapag binigyan tayo ng pagkakataon na nakaharap natin ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka luluhod. You must bow down your knee when you present yourself to the Lord. Hindi pwedeng basta sabihin mo lang, oy, nakita na tayo. Hindi pwedeng ganon. Am I right? When we respect some people, honorable people, sabihin natin yung mga politicians natin, sometimes iba yung ating paggalang sa kanila. Di ba po? Parang grabe yung ating pagkita. Pagka, oy, nandyan si mayor, nandyan si congressman, nandyan si governor, oy, nandyan si president. O, di ba? Parang, alam mo tao, parang gustong makamayan, gustong maganito, ganyan. But when we come to the presence of God, hindi pwedeng hindi mo iluluhod talaga yung sarili mo. Ipaglilingkod mo talaga because God is God. Diyos siya. Am I right? Tama ba? Now, as we can see, sa buhay natin pala, hindi pwedeng hindi tayo magkakaroon ng render. Kaya nga ang sabi ng verse, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Meron pong isang movie, actually, it was illustrated by Pastor Benny Abante, and I want to quote this as an illustration because it is a message that we must have today. Meron pong isang batang lalaki, na 11 years old siya, na nagkaroon siya ng tinatawag na pagiging mabuting tao, na mabuting puso sa bawat mga estranghero o mga tao na hindi niya gaano kakilala, strangers. Because sa kanyang buhay, naranasan niya yung maging estranghero na parang walang naging mabuti sa kanya. So gusto niya maging mabuting bata. So nag-promise sa kanyang sarili that mag-reach out siya ng 3 tao na ang kondisyon at yung 3 taong iyon ay mag-reach out ng tagtatatlo din. You see, yung kanyang gustong mangyari ay mag-reach out ako ng 3 tao at tuturuan ko itong 3 taong ito na mag-reach out ng 3 din. He called it, tinawag niya itong the pay it forward. Tinawag niyang pay it forward. Ito po yung system ng helping others with the purpose of making helpers of others who will become helpers of others too.
So yung sequence ng kanyang pagtuturo o kanyang ganitong gusto mangyari is, I want to help so that this person can help others, teach others to help others. So, yun ang kanyang gusto mangyari. So, ito po ay nagpatuloy at naging cycle na siya ng generosity. Naging cycle of generosity. Ito po yung habit na lahat ng tao or every people ay lahat ng mga tao ay naging lifestyle, no, magiging lifestyle. So itong batang ito ay nakapag-develop at nakapagturo siya ng isang valuable lesson of generosity and sacrifice. No, kahit naman sabi natin ang kanyang karakter ay bata, no, inosente pa, simple lang ang kanyang gusto mangyari, simpleng pananampalataya, pero nakapag-display siya ng napakagandang maturity. Level ng maturity bilang isang Kristiyano. Na sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan din natin i-apply. Okay. So, what does it mean to pay it forward? Yung pag-pay it forward po, anong ibig sabihin? So, yung pay it forward na kanyang tinuro sa mga tao is doing what has done in him. Diba? Ginagawa niya yung ginawa sa kanya, okay? So that others may do what I have done or what they have done to him. So, ganito yung simple. Merong tao na ginamit ng Diyos sa buhay ko. Am I right? Sa bawat buhay natin bilang mananampalataya, may tao na ginamit ng Diyos sa buhay natin. Or sabihin natin, mayroong mga tao na naging blessing sa iyo. Yan po yung isa sa mga napakaganda. In fact, sa Diyos pa lang, sa Panginoon, sabi ko nga napakabuti ng Diyos. Sa Panginoon lang, sabihin natin sa Panginoon tayo tumingin, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Now, as God has done to me, the goodness, the love, the care that God has shown in my life, binigay sa akin ng Diyos, pinakita sa akin ng Diyos ang pagmamahal, I must show it to others too. That is Christianity. Yan po yung pagka-Kristiyano. Sabi nga kanina, magmahalan. Bakit tayo kailangang magmamahalan? Kasi minahal tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos unang nagmahal sa atin. Kasi ang Diyos unang nagpakitang kabutihan sa atin. I must be good because God is good. I must love because God loves me. I must bless others because God has blessed me. So if people God has used, kung ang Diyos ay nagamit ng mga tao, minsan ang Panginoon kasi gumagamit talaga ng mga tao to touch our life. Para i-touch po yung ating buhay. Sa buhay ko, maraming mga taong naging blessing sa akin. And it's some way of sa ating buhay dahil ginawa nila yun sa akin, sa ganong paraan din ako dapat mag-apply sa ibang tao. So parang pasa-pasa to. Pasa-pasa. Yun ang ibig sabihin ng pay it forward. So, ang ibig sabihin, pass it, teach it, allow them to do it. Yan po ang pay it forward. Bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesus, tayo din ay dapat mag-pay it forward. Sabi nga, tayo ay recipients ng salvation, ng gracious salvation ng Diyos. Tayo ay minahal ng Diyos no matter or who we are. Minahal tayo ng Panginoon. Everything in us is taken care by God and nothing in us that we can be boasting for. Wala man tayo na ipagyayabang. Lahat tayo ay binigyan lang ng Diyos ng kabutihan. Kaya nga hindi pwede na ako hindi maging mabuti sa kapwa eh. Mabuti ang Diyos sa akin. Hindi pwede na hindi ako maging mapagmahal sa kapwa. Mapagmahal ang Diyos sa akin. Kung ako bilang isang tao na hindi naging mapagmahal sa kapwa, sa kapatiran o sa kanino man, mga kapatid, hindi ako karapat-dapat tumanggap ng pag-ibig sa Diyos. Hindi ko ginawa yon sa kanila.
Hindi ko pinakita yun sa kanila. As God had loved me, dahil alam ko mahal ako ng Diyos. Alam ko minahal ako ng Panginoon. Alam ko bless ako ng Diyos. Alam ko may mga blessing na binigay sa akin ng Panginoon. Alam ko tinake care ako ng maayos ng Panginoon. I should take care others too. Kasi yun ang binigay at tinuro sa atin ng Panginoon. Ngayon, now, sa ating buhay, sabi ko nga naglilingkod ako, dahil ang kaligtasan, hindi ko kayang palitan yun. The salvation that I could not repay. Not only I serve because of the salvation that I could not repay, because of the goodness that I could not reject. Kanina sabi natin, God is good. God is gracious. Not only that, because of His calling or will that I could not resist. Ang kalooban ng Diyos, gusto niya talaga mangyari sa buhay natin. Gusto niyang gawin natin. Hindi natin pwedeng pigilan yon. Sabi ng Panginoon, maraming mga inutos sa atin ng Panginoon sa Bible. So, meaning, mag-share ng gospel, magbasa ng Bible, maging blessing sa church, maging faithful sa Panginoon sa anumang responsibility or binigay sa atin ng Diyos na blessing or resources. I should give that. Why? Because God has done something in me. Binigyan lang ako ng Diyos. Pinagkatiwalaan lang ako ng Diyos. I was just shared by somebody. Meron lang taong nag-share sa akin ng gospel. Ginamit siya ng Panginoon sa aking buhay para ako'y maligtas. I must share it to others too. You see, as God has blessed me spiritually, emotionally, physically, mentally, financially, kung meron ng financial, sabihin natin, meron talagang financial na blessing ng Diyos. Ngayon, kung ganun ang pag-cater sa akin ng Diyos, I must bless others too. Kasi hindi pwedeng maging stagnant sa akin ang blessing. Kung ako'y napasahan ng Ebanghelyo, ipapasa ko din dapat ang Ebanghelyo sa ibang tao. Kasi binigyan ako eh. Hindi pwedeng maging stagnant sa akin ang message of salvation. Kailangan na i-share ko ito sa iba. Hindi pwedeng maging stagnant sa akin ang blessing na resources. Kailangan ma-share ko ito sa iba. Hindi pwede. Pasa-pasa ang buhay Kristiyano. Ang Christian life, kailangan pag dumating sa iyo, bless ka ng Diyos, binigyan ka ng Diyos, knowledge man yan, kaalaman sa Bible, kaligtasan man yan, o anumang resources na binigay sa Panginoon, be-bless mo din yan sa iba. That is the pay it forward attitude. So, we call the message today, the pay it forward attitude. Kailangan magkaroon tayo ng pay it forward attitude. What is pay it forward in us? Anong aplikasyon meron sa atin? Sabi sa verse, what shall I render unto the Lord for all His benefits to work? The pay it forward. God has blessed me. God has given me so much blessing. Spiritually, I'm blessed because I'm saved. Are you saved? Pag saved ka, alam mo, blessed ka. Lord, thank you. Kahit naman sabihin natin may pagsubok sa buhay, may dinaranas ako, but thank you, I'm saved. Amen? I'm going to heaven. Sa langit ako, sigurado ako, thank you for that salvation. Thank you for that Bible. Na binigyan tayo ng assurance of salvation. Because there are some people who has the Bible, merong Bible, pero walang assurance of salvation. Doon sa amin sa Masbate, may mga Christian, Baptist Christian, na wala ng assurance of salvation. Wala na silang assurance. When you talk to them, they don't believe na in assurance of salvation. How come? Sabi ko nga ang question ko, paano naging salvation yan kung walang assurance? Hindi yan salvation. Kasi kung kaligtasan pag-uusapan, assurance yan. Hindi ka saved kung hindi ka sure. Paano nasabing kaligtasan? If Christ died on the cross of Calvary, salvation yon, kaligtasan yon, the gospel, salvation yon, kaligtasan yon. And then, hindi ka sure? Hindi yan salvation. So, nakakalungkot isipin. They play drums in their church. They play, sabi natin hindi na ganun ka old-fashioned yung kalang, hindi na sila himno.
So, di ba nakakalungkot ng isip? Though, ang sabi ko, if they are really saved, they are our brothers. Hindi natin pwede silang kumbaga pangunahan. They're church. Pero ang lagi ko sa sana maituro yung kaligtasan na tama. Because it could not be. We thank the Lord. Salamat sa Panginoon. We have our pastors. May mga pastor tayo nagturo ng tama. Nagturo ng totoong kaligtasan. Salamat tayo ang tinuro sa atin galing talaga sa Bible. Salamat kay Pastor Bing. Salamat kay Pastor Chris na nanatili sa ministry. Nagpatuloy at tinuro sa atin ang tama galing sa Bible. Dahil kung hindi na tama ang kalaman na po, nakakalungkot sa atin ngayon. Salamat hanggang ngayon. Ang kaligtasan natin sigurado. Amen? Salamat hanggang ngayon. Nagpapatuloy tayo sa ministry sa dami ng pagsubok. Nandiyan tayo because we have a legacy. We have pastors. We have the men of God na nagpatuloy, na natili sa sinasabi ng Bible. That's the Bible. I'm saying, amen? Pagligtas ka, mga kapatid, you're so blessed because alam mo, sa langit ka pupunta. Amen? So, ngayon, ang makita natin, sabi niya dito sa verse number 13. Sa verse 12 muna, ano ba ang pwede kong maibalik sa Diyos? Sa verse 13, sinabi niya, I will take the cup of salvation. Alam niyo, isa sa maganda na pagbabalik ng pagpupuri sa Panginoon, siyempre alam natin to. Yung sabi natin maglilingkod tayo sa Panginoon. Yung cup of salvation, responsibility yan sa pag-soul winning. Sa pag-share ng gospel. So, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Yun ang una niyang sinabi. Ang aking ibabalik sa Diyos. Ang aking may pupuri sa Diyos. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay, I will take the cup of salvation. So, makita natin, the faith-forward attitude is doing God my best through the people I reach. Ito yung hindi pwede na hindi ko i-share ang gospel. Hindi pwede na hindi ako mag-soul winning. Hindi pwede na ang buhay ko wala akong magkaroon ng tinatawag na masyaran at madala sa Panginoon bilang mananampalataya. Alam niyo po, we must encourage ourselves always. Lord, help me. I want to win a soul. Gusto ko makapagdala ng kaluluwa. Gusto ko po makapag-share ng gospel. Sa amin, by the grace of God, kahit sa mga young people, sabi ko, mag-soul winning talaga. Soul winning. So, we have our Sunday afternoon, makatapos ng service sa morning, at 2:00, lumalabas kami para makapag-share talaga ng gospel. And then, babalik kami para sa Sunday afternoon service. But as of now, kasi wala ako, soul winning lang ang nangyayari sa akin after the morning service sa morning. So, now, as we can see, we must teach ourselves, Lord, help me to win a soul because I want to render all the good things you have done to me. What shall I render unto the Lord? Alam niyo kung kaluluwa is the heartbeat of the Lord? Masaya ang langit kapag may naliligtas. Masaya ang langit kapag merong isang tao nag-repent ng kanyang kasalanan. Amen? Kaya isa sa mga nagpapasaya sa Diyos, nagpapasaya sa langit, naghihiyawan ng mga anghel. Gusto natin na ang langit ay talaga naghihiyawan? Kaluluwa. Kaluluwa. Because sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Winning a soul is just a way, Lord, thank you, you saved me. Thank you, niligtas mo ko. And now today, I want to share it to others too. Today, gusto ko maging blessing sa ibang tao. Sa mga hindi pa nakatanggap sa iyo. Para sa mga hindi pa nakaangkin ng kaligtasan. Gusto ko silang mabahaginan. Gusto ko silang makakilala sa iyo. Dahil ako tinubos. Nandiyan po natin. Amen po ba? What shall I render unto the Lord? I will take the cup of salvation. Dadalhin ko ito. Yung cup, alam natin, parang ginamit ito ng Panginoon, yung cup na sabi niya doon sa, nung ipapakaw siya sa cross. Let this cup
as from me, di ba? Sabi ng Panginoon, sana itong pasong ito, itong cup na ito, hindi na sana. Pero sabi niya, thy will be done. Amen? Ang Panginoon talaga sumunod sa kanyang Ama, sa Diyos Ama, at namatay doon sa cross. So itong cup is responsibility. At ang kaligtasan na dapat natin dalhin sa mga tao dahil binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. So if you have done it, somebody share to me, I must share it to others, and then that one must share to. You see, ito po yung laging pamumuhay ng bilang Kristiyano. Na bilang Kristiyano, meron tayong tinatawag na pay it forward attitude. God has blessed me. Niligtas ako. Ipasa ko rin sa Kanya. So that siya rin ay magkaroon ng bagong inosyon. Ganon po sa church, amen? Ganon po sa simbahan. Ganon po ang dapat maging attitude natin sa church. Okay. Not only that, number 2, the pay it forward attitude is offering God my best through the resources I receive. Sinabi niyo sa verse number 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. So verse number 17, sabi niya, I will offer today the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. So if God has given me salvation, binigyan ako ng Diyos ng kaligtasan. So if God has given me blessings in life, binigyan ako ng Diyos ng mga pagpapala. Alam niyo po, sabi ko, bilangin niyo kung paano tayo blessed ng Diyos. Sometimes, ang akala natin yung problema, problema talaga. Sometimes, blessing yan. Sabi nga, may kanta nga, blessing in disguise. Diba? Minsan, sa buhay natin, kami po, personally, ay meron kaming baboy. Nagbaboy kami doon. Alam po yung nangyari, ang ano doon sa baboy, sabi ko, kasi para at least, kung sakali man, masarap yung sa amin personal na nagkakaroon kami ng tinatawag na maiabot kapag ka may mga nangangailangan. So it's our prayer na, Lord, bigyan nyo kami ng, sabi natin na hindi maano yung ministry, may konting income na magagamit para may nangangailangan. Masarap yung bubunot ka na, ay, para sa iyo. Amen? Di ba? Para sa ito, sana makatulong sa iyo. Mayroon yung pagka may nag-share sa ng burden, tapos, sabi mo lang, nag-pray kita, mag-pray ako sa iyo. Di ba? Di ba? Maganda yon. Pero masarap din yung nag-pray kita, may kasamang blessing para sa iyo. Amen? So, yun ang desire namin. So what happened is, mag-a-anniversary kami. Sabi ko, kasi magagamit natin to sa anniversary. So nanganak yung baboy, October 13. Birthday ko pa. Sunday yun. Sunday. So, October 12, hindi na kami natulog. Doon na kami natulog sa parsonage kasi malayo po. Hindi pa po kami nakalipat sa Lute dahil sa church building poste pa lang. So, pero may parsonage doon na bubong lang, walang dingding. Walang wall, doon kami natulog, sama ko yung mga bata, kasama ko si Mrs. Kinumutan ko lang siya, binigyan ko ng muskitero para hindi sila lamukin. Ako ng kuryente para may kuryente naman, may electric fan. Doon na kami, hindi na kami nakatulog. So sabi ko, prayer namin sana, manganak ang baboy ng mga around 8 ng gabi, ng 12. Hindi nanganak, alas 5:30 ng umaga, 13, magpipreach pa ako. So, alam ko nangyari? So, sabi ko, cater natin, kailangan pala, pag nanganak ang baboy, pupunasan mo agad yan. Tapos, tatanggalin mo yung pusod niyan. Di ba? Ganyan, maputi, maano talaga yung oras mo doon. Sige po, meron magpipreach ako. Sabi ko sa yung people, sabi ko, Brad, sa preacher, Brad, ikaw na muna manundo. Sundo mo, kasi sa amin po, sundo, tight talaga. Sa ministry sa amin doon, nanunundo po talaga kami. So, iniikot pa po namin yan. Almost 5 kilometers pupuntahan namin. Mga kapamangkin ni Pastor Ronville na kinikater namin, sinusundo ko pa yan. So, sinusundo pa. Then, iikot naman ako doon sa kabila. Nakakarating ko minsan 8:45. Mag-start kami ng 9, Sunday school. Tapos, start naman kami morning worship at 10 hanggang 11:30.
Just imagine. So, what happened is, nanganak ng baboy. Ano nangyari? Namatay. 10 biik, namatay. Ayaw magpadidih ng nanay. Nakaka-discourage, no? Nag-decide ka, nag-pray ka, pero hindi binigay. Pero what you see is, you just thank the Lord. Thank you, Lord. Nagamit din naman namin yung inan. Binenta namin. Ayaw mo magpadede, ha? Binenta namin. O ginamit namin sa anniversary. Kinatay namin. Ayaw magpadede. Katay ka ngayon. Yeah. So, what happened is, we have so many circumstances, but it depends on the reaction that we have. Every time and then. If you see all those things, sometimes you say, Lord, bakit? Magtatanong ka. Pero if you see behind that, there is a blessing behind that. God, no? Alam ng Diyos. Amen? Di pwede natin saklawan ang kalooban ng Diyos. Kung yun ang gusto ng Panginoon, sumit. Yun ang kalooban niya. If it is for His glory, wala tayong magagawa. As long as nabuhay tayo, ligtas tayo. Hindi. Wala na. Langit naman ako eh. Amen? Binigyan naman tayo ng Diyos ng assurance. Hindi naman talaga tayo kita dito. Pilgrim nga tayo eh. Manlalakbay lang tayo. Eh, bakit tayo nag-worry? Eh, manlalakbay lang naman tayo. We have a home in heaven. We have mansion over the hilltop. Bakit tayo mag-worry? We're just strangers in this world. If God has given us something, Lord, thank you. If God did not give us something, then Lord, thank you. Sabi nga ni Job, the Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Pagpalain ng Diyos, purihin ng Diyos sa ating buwan. Bakit? Sasama ba ang loob natin? Hindi. As long as alam natin, ginagamit tayo ng Diyos, ligtas tayo. Tuloy sa ministry. Amen? Okay, so, this is the result of what God has done. Binigyan ako. I must share it to others. Amen? I must become responsible. I must be faithful in the church. Kung ano man ang responsibility ko sa Panginoon sa church, be faithful in tithes and offerings. Be faithful in everything God has blessed me. Doon ko ibabalik yan sa Diyos. Kung mayroon man increase, mayroon first, ibalik ko yan sa Panginoon yan. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will pay my vows unto the Most High. I will offer today the sacrifice of thanksgiving, sabi niya sa verse 17. Number 3 and last. The pay it forward attitude is giving God my best through the people I serve. So, kaya nga sabi sa verse number 16, O Lord, truly I am thy servant. Lingkod mo ako, Panginoon. Kaya sabi ko, hindi pwede na hindi tayo maglilingkod. Hindi pwede na hindi ko ipapagamit ang buhay ko sa Diyos. Sa lahat ng binigay sa akin ng Diyos. Kinasal ako. Nagkaroon ng pamilya. Milagro. Milagro. Ginamit na ng Diyos sa ministry. Sino ba ako para gamitin ni Jesus? Milagro yun. Sino ba ako? Ano bang naibigay ko sa Panginoon? Meron ba akong degree? Meron ba akong may pagyabang? Ako nag-aral po ako kay Dr. Gisalba sa Bible School, Katipunan. Doon po ako nag-graduate. Dahil malayo nga po dito sa atin. So, nung ako po ay nag-surrender for Bible School, ay that time, wala pa na stop muna ang Kainta. Walang Bible School sa Kainta. So, we have our choices. Sabi niya, sa Pastor Santa Mesa, layo, magastos. Sa iba, hindi. Sa ni Pastor, ano ka na lang, Dr. Gisalba ka na lang. So, sinend ako ni Pastor Melvin kay Dr. Gisalba. Doon ako nag-graduate. By the grace of God. Diyaya na Diyos. So, I came back. Sabi ng mga ano doon, dito ka na lang. Pero no, I have a calling. May panawagan ako. Doon, kung titingnan, walang sabi natin, may buhay ka. Buhay ka, every week, may support ka. Sulwining ka lang, na maayos. Matino, visitation staff ka. O, ano ka, buhay ka doon. Mayaman church eh. Mayaman simbahan, malaking simbahan. 6,000 ang attendance every Sunday eh. O. So, daming mga tao, daming mga membro. Just imagine, buhay ka. Pero sabi ko, no, may calling ako. Bumalik ako, sabi ni Pastor sa akin, Brad, may mission ka ba? Kahit walang pangakong support. Okay lang, Pastor. Okay lang.
So, nag-mission ako. I work. Nag-work ako. Sideline ako. Binata ako. And after that, nung may mga tao, sabi ko, mag-resign ako. Pala ng Panginoon sa akin. Pero, wala pa akong support. Pero pag napunta ako, Pastor, meron ba dyan? Meron ba dyan? O, diba? Pag napunta ko ng city, Pastor, meron ba? Baka mamaya meron. So, minsan, naabutan tayo. Ganyan lang. Amen? Pero, hindi tayo, tawag ito yung sabi natin na for the sake of something. No. We came there because of the souls of the people. Dahil sa kaluluwa ng mga tao. Amen? Now, so, pag naglingkod tayo, gawin natin ang the best. There are some people who've been used by God. Ito, sabi natin, tayo, pinaglingkuran tayo. May mga taong ginamit sa ating buhay. May mga pastor na ginamit ng Diyos sa ating buhay. Sa buhay natin. Tayo din, maging blessing sa iba. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? And everything God has done to us, what have we done for Him? It's always a question that dapat natin i-question sa ating puso. Lord, ano na po ba ang nagawa ko para sa iyo? Ito mga kapatid, ano man ang ating nagawa sa Panginoon, kung meron man tayo nagawa, hindi rin natin pwedeng ipagyabang sa Diyos. Wala pa yun. Katiting lang yun sa ginawa ng Diyos para sa atin. We just want to serve the Lord. We just want to make God happy. Lord, just use my life. Gamitin niyo lang po ang buhay. The way you want me to use. Sa ako unworthy ako. Pero God has given us worthiness. Binilang tayong worthy ng Diyos. Amen? So, gawin natin ang narapat para sa Panginoon. Tayo po tumayo. At tayo po manalangin. Let us bow our heads. Let us close our eyes. Dear Lord, Heavenly Father, we come into the throne of grace this morning. We thank you, dear Lord. Thank you so much, O God, Lord, for reminding us that the life that we have as a Christian is a pay-it-forward attitude of Christianity. Na dapat kami rin nagiging blessing sa church, nagiging blessing sa inyo, nagiging blessing sa iba, nagiging daluyan ng pagpapala. Dahil once sa aming buhay, Panginoon, ipinakita niyo sa amin ang tunay na pag-ibig. Ipinakita niyo sa amin, O Diyos, ang iyong kabutihan. Lord, as we pray this morning, I pray, kayo po ang pumausap sa mga puso ng inyo pong mga anak. Hindi ko po alam, Panginoon, kung anong pangungusap meron, but I pray, kung sila, O Diyos, kung bawat isa sa amin ay kinausap mo, hayaan niyo na dalhin namin ang aming puso, dalhin namin ang aming sarili sa harapan upang iluhod sa iyo ang aming buhay at sabihin, Panginoon, maglilingkod ako. Maglilingkod ako. Habang nakapikit at nakayuko po ang bawat isa, pagpapatuloy po ang ating invitation, tawagin ko lang po si Pastor para po magbigay ng invitation. Brothers and friends, I wonder kung nagawa na ba natin yung best natin sa Panginoon. Why not come forward and tell to the Lord, Lord, please use me. Lord, tulungan niyo po akong gawin ko yung best ko for you. Lord, alam ko po, ang dami niyo pong ginawa sa aking buhay. Ang dami pong bagay na minsan hindi natin alam. Brother, sister in Christ, let's have a private moment with the Lord. Let's come forward. Sabihin natin sa Panginoon, Ama, maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo. Nais ko pong gamitin niyo ako sa inyo pong gawain, sa inyo pong kapurihan. Kung meron kang problema, dinaing struggles, you can come forward and give it to God.
Once again, Father God in heaven, we thank you po sa mensahe namin pakinggan. Salamat po sa paalala. Panginoon, minsan kami po ay nagmamayabang sa aming sarili sapagkat may mga ginagawa kami para sa inyo. But, Lord, you deserve our very best. Patawad po kung hindi po namin nagagawa ang best namin for you. You are God of all. Diyos po kayo ng lahat. And you deserve all glory and praise. Thank you po sa inyo pong ginamit, Pastor Joe, kanyang pamilya, to encourage us. Dalangin ko po na patuloy niyo pong encourage ang bawat isa sa amin. Ang Pilgrim Bible Baptist Church, dito po sa Pook na ito, ay patuloy niyo pong pagpalain, papayain, ingatan, mga nagtatrabaho, bless niyo po, mag-excel, mag-promote, mga nag-aaral, bigyan ng kapalinuhan, may mga business, palagi niyo pong bless. Ang mga nanay, tatay na nagpapalaki na kanilang mga anak, strengthen them. Sa lahat po ng mga nagmumotor, mahawak ng mga manobela, ingatan niyo po sila. At gawin niyo po kaming daluyan ng pagpapala. Maraming salamat po, Ama. And all these things you ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Thank you, Pastor June. Praise the Lord. Thank you po. At mga kapatid, it's a privilege to give to the Lord. Okay lang po ba sa inyo magbigay tayo ng special offering? Ating love gift for Pastor June. So tawagin natin si Brother Brian here para magpe-pray po ako ng ano. Sabi nga ni Pastor kanina, masarap bumunot. Tama? Bunutin mo. Ayan. Pray tayo po. Tumayo po tayong lahat. And then, mag-pray po tayo sa ating special offering. Hilingan natin si Brother Ryan ulit. Tapos, pakiready natin yung doxology natin. So, love gift for Pastor June. Okay, let us pray. Ama namin Diyos na banal at nakita sa lahat. Salamat, Ama, sa pagkakataon ito. Salamat po sa pakikinig na iyong pong mga salita. Salamat po, Ama, sa inyo pong ginamit sa Pastor June na manatid sa amin ng mensahe. And we pray na napoy kayo po patuloy mag-bless sa kanyang buhay. Patuloy po siyang gamitin sa inyo pong mga ministeryo. And also, sa amin, kayo po patuloy magbigay sa amin ng wisdom and encouragement para patuloy sa pagdating sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Ito po sa amin ang dalangin sa kapilong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Let's sing our doxology. Ready? Sing! Praise God! Praise God! Praise God! 154. Praise God! Okay lang po, okay lang. Tayo natin ang ating pianist. Ready, sing! Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tapos na po ang ating pananambahan. Balik po tayo mamaya. God bless us all. Praise the Lord. At sa mga may lunch po tayo, kamayan po natin ang tagapagsalita natin.